Panibagong araw, panibagong blessing na naman mga kaprobinsyano. Ngayong araw nga pala, araw ng linggo. At iniingitan ako ng aking anak at ipagluto ko naman daw siya ng lechon. Sabi ko, no problem. Pero bago yan, kailangan muna nating unahin ang ating mga obligasyon. Una na dyan, yung paglalaba at tambak na naman tayo ngayon. At pagkatapos naming maglaba, at eto na naman ako. Nagpulak nga pala ako ng bayog na aking gagamiting pangtuhog sa ating lilitsuning native na manok. Sabi nga nila, kung gusto mong mag-ulam ng masarap, paghirapan mo muna. Halata namang nahirapan kami sa paglalaba ngayong araw. Ano, sa palagay nyo mga kaprobinsyano, deserve kaya namin to? Tara't iset up na natin ang mga improvised gadget natin. Eto at namulot-mulot lang ako ng mga kahoy dito sa aking bakuran. Alam nyo naman, pag Boy Scout, dapat maparaan. Eto at hinuli ko na nga ang ating lilitsuning manok. Kung mapapansin po ninyo, maaamo po ang aking mga alagang manok. Kaya kapag gusto kong mag-ulam ng native na manok, nagpupunta na lang ako sa likod. Tara at magpakulo muna tayo ng tubig. Habang hinihintay natin kumulo, nagpunta muna ako sa aking taniman ng tanglad. Alam nyo namang hindi ito nawawala pagdating sa pampalasa sa lechon. Saka nagpapabango ito sa lechon. Sakto, kumukulo na yung tubig. Babalahibuhan na natin ang ating manok. Sandali lang naman itong balahibuhan. Ayan na, nakadress na. Pero wala namang damit, mga kaprobinsyano. Ngayon naman, isa-isa na nating ilagay ang mga iba pang pampalasa sa tirang manok. Bago ko nga pala ilagay yung ibang pampalasa, tumuhog muna ako. Tinuhog ko pala yung manok. Saka ko na pinagsushoot sa loob yung mga iba pang pampalasa. Tulad ng bawang, sibuyas, nor seasoning, toyo at tanglad. Yun nga lang pala ang nailagay kong pampalasa. I-comment nyo na lang po kung ano yung hindi ko nailagay. Tiyak kung may nakalimutan ako. Kaaapur ako at pumopondo na po yung ulan Pagkatapos po sa loob, sa labas naman, pinahiran ko rin ng nor seasoning at toyo sa labas para kahit papano, pati balat may lasa. At eto na po tayo, isa lang na po natin. Tansyado ko, nasa 2 oras na paikutan to. Habang tayo nagpapaikot, magkwento nga naman kayo mga kaprobinsyano. Ay, ako pala may kukwento sa inyo mga kaprobinsyano. May kwento ko nga po pala sa inyo yung anak ko. Ano po ba ginagawa nyo sa mga batang masiselan sa ulam? Kasi yung anak ko medyo maselan din sa ulam Kapag madalas na ang gulay na ulam nananamlay na Sabi ko parang baligtad naman na yata. Ang alam ko, ang gulay pampasigla ng buhay. Bakit sa anak ko parang baligtad yata? Ako naman na yata inaantok dito. Sa tagal kong pinaikot-ikot ako'y inantok Kaya pinagtimpla ako ni misis ng kape. Baka daw makatulog ako tangayin ng aso tong nililitsyon ko. Hindi pa namin mapakinabangan ngayong araw. Eto na nga at dumidilim na ang paligid mga kaprobinsyano. Mukhang tama nga yata ang hula na uulan ngayong araw. At ilang minuto lang, eto at ang lakas na nga ng hangin. Ayan na, bubuhos na ang ulan. Buti na lang, improvise lang ang aking ginawang ihawan. At mabilis ko lang din itong nailipat. Kaya diretso pa rin ang paikutan. Dahil nagbabago na yung kulay, naaamoy ko ng malapit-lapit na tong maluto. Sa lakas ng ulan lumamig na naman ang panahon. Kaya nagpatimpla na naman ako ng kape kay misis. Nakakadalawa ka na eka nga At nagulat nga ako, may dumating na bisita. May naaamoy daw kasi siyang masarap. Kaya ayon, sinundan ng amoy. At dito siya napadpad sa aking kusina. Balik na tayo sa aking pinapaikot. Eto at lumabas na ang tunay na kulay. Kahit tagal kong hinintay bago lumabas ang ganitong kulay. Alas 3 ng hapon ko sinalang, alas 5 ng hapon nung aking hanguin. Kaya eto at hinain ko na sa lamesa. Nang masistensyahan na kung ano nga ba talaga ang lasa. Kitang-kita nyo naman, hita pa lang yan juiciness na. Kaya ano pa hinihintay? Samahan nyo po kaming kumain mga kaprobinsyano. Talaga nga namang gaganahan kayong kumain kapag ganito ang ulam. Kasaya lang ng anak ko, solve siya ngayon. Bye!